Sara lang ang pinapalabas na meron umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Bangag na bilang Pangulo ay siya ring #1 enforcer of all laws of the land. Sabi nga dito ni Palangga, ngayon kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Right? Si Bangag, singot, Diputang Marcos ang nagbigay ng pondo kay Sara. Pero bakit si Inday Sara ang dinidiin nila since nung last year? Kasi nga, plan, di ba? Eliminate enemies. Now, tuloy natin. Okay? Sabi nga dito ng ating Palangga, ang abogado to si Palangga, sabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung nas-set up si Inday Sara ni Bangag at pinainan ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito, November pa. So nakita nyo, alangan naman itong nagsulat ito ay meron siyang bolang kristal. Walang nakakakita ng future, pero kapag narinig mo pag nasa loob ka mismo sa Malacanang at narinig mo ang plano ni Bangag para ipatumba ang mga Duterte at mga kritiko, hindi bolang kristal yun, factual yun, mga kababayan. And now, ang sabi dito, patahimikin si Digong. Okay? Gagamitin. Ito, listen, kasi dito yung pangalan ni Trillanes. Remember? Nag-ulat ang Net25 few hours ago, o one day ago, tignan nyo dyan sa kanilang website, blog, ay sa YouTube, na si Trillanes ay paikot-ikot at nasa opisina ng mga chair ng committee ng Huwad Committee na yon. So sabi dito, November of 2023, gagamitin ni Bangag at tambaluslos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay paggugurgur sa karamihan or genocide niyo na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng war on drugs. Okay, sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si PRRD sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos Lisa Tambalos administration. So ginagawa nila to, yun yung playbook nila. Para matakot tayo, para ginagawa nila sa akin, sa inyo, na magpapabricate ng crime, kakasuhan and everything, pero hindi tayo nagpapakabog sa kanila dahil ang alindog natin hanggang sa huling hininga lalaban sa kaputahan ni Lisa Tanas. Diba? Yung buwaka ng inang kidnapper na yan, hindi yan magwawagi. At kayo dapat ay kumilos. Yung halimaw na yan, halimaw, kidnapper, snatcher, lahat na, nang-snatch ng bata, nang-hindap ng bata, dapat nyo nang wakasan. Pero kung kayong men and women in uniform na patuloy talagang nagpapasungal-ngal ng kakarampot na barya at pinipiga ni Lisa Tanas na butod yung mga itlog ninyo, again, that is your choice. But back in 2023, eto na yung sinabi ko sa inyo. Bahagi ng playbook ng drama ni Bangag, ni Tambaluslos, ang pagpapalaya kay Dilima. November to, paglaya ni Dilima upang gamitin bilang taga-usig ni PRRD, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa ngang advisor to the president or special envoy. Pero ito, hindi pa nangyayari to. Oh, we don't know. Maybe backdoor, behind the scene, hindi natin alam. Katulad ng ginagawa ni Bangag kay Michael Mann na ginawang special envoy, pero hindi niya in-announce, walang public document, any document, walang media reports na ginawa niyang special envoy si Michael Ma. So, posible baka si Trillanes is special envoy without papers, kundi backdoor. You know? So, itong eksena to, November 23. Okay? Bahagi rin si Franz Caso sa Ngayon, nawala tayo pala nga. Hindi ba malinaw sa sikat ng araw sa inyo? Kaso, akala nila, madediin nila si Rockstar PRRD. Siya ang tunay na rockstar. Kahit sabi pa ni PRRD, ikaw na, death squad ko yan. Ganyan, dadadada. Kailangan nilang patunayan. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong, kailangan mag-corroborate yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Tignan mo yung mga
eksena ni Pangulong Duterte, may death squad daw siya, may 7 daw siyang nagurgur. Oh, saan sila ngayon? Paano nila papatunayan whether sa ICC o sa korte natin, saan yung pinagurgur ni Pangulong Duterte o yung mga death squad niya? Eh kasi nga, ino-okray lang sila ni Pangulong Duterte. Pero, lingid sa inyong kaalaman, kaya nandoon si Trillanes sa WAD committee, okay? At meron silang kinakasabwat sa Senate para i-extract, magaling talaga sila sa extraction, yung transcript of records ng mga statement ni Pangulong Duterte at mga transcript sa WAD committee para i-forward nila sa ICC. Again, mga kababayan, hindi magwawagi ang kajotahan ni Trillanes, ni Bangag. Lahat sila nakipagsabuatan para i-push itong ICC na ito. Kasi hindi nga tayo miyembro na ng ICC. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Pangulong Duterte ay nag-isip ahead of the Bangags. 'Di ba? Kasi alam ni Pangulong Duterte na yung ICC na yan gagamitin against him dito sa war on drugs na kung saan kayo ay milyon o libo-libong nagkaroon ng peace of mind during his term. Now, okay, November 2018. Okay? Ito, extradition, ipapadismiss ni Bonjing Remulla ang kaso ni Kibuloy na nakafile sa Davao upang maging eligible ng gagawing request ng US FBI for extradition ito. Sa ilalim kasi ng ating batas, hindi maaaring i-report ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to the primacy of Philippine jurisdiction over persons residing or sojourning who is accused of having committed crime. Pero naging ibang landas. Di ba? Hindi nila pina-extradite si Kibuloy, pero tinira nila, pinasara yung SMNI. Ito, nakasama nga dito, November. Closure of SMNI. During this time, hindi pa sarado ang SMNI. Martial na ngayon pa lang. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media para sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas Tambaluslos administrasyon sa lahat ng media outlet na maging kritikal o babatikos sa kanila. Pangunahin dito ay ang pagsara at ang pagpapasara sa SMNI kasi yun ang target nila dahil ito yung broadcast parang platform ni Pangulong Duterte. Okay, ito pa nga Maharlika and vloggers. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alokin at suhulang tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga taong kaganapan sa pamahalaan. Si Maharlika ang numero 1 target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hindi ba halata? December pa lang of 2022, inofera na ako ng mga puki ng inang yan. Pero hindi ko tatanggapin ang perang ibabayad nila sa akin galing sa inyo. Dahil sabi ko nga, over my gorgeous body like you guys, na mga palangginging ko, hindi tayo aatras sa laban sa mga putang inang ito. Sisiguraduhin natin na hihilain natin sila sa impyerno. Sabi nga ni Pangulong Duterte. Kung kailangan i-dethrone natin si Satanas, actually dapat ilagay si Satanas doon, pero nandoon tayo. Kasi kapag tama si Pangulong Duterte, si Satanas ay taga-pedicure na lang niya. Kasi kung buhay si Satanas, pwede pa siyang gumawa ng katarantaduhan. Kailangan ma-dethrone natin ang halimaw. Wala. Si Satanas. Parang may kumakatok. Anyway, kailangan ma-dethrone natin ang mga halimaw. Kung kailangan maglaro ka o magpakahalimaw ka para magurgur mo ang halimaw, you have to do it. Sabi ko nga sa inyo, pag halimaw ang katapat mo, dapat mas halimaw ka sa kanila. Kasi kung magpa-under ka sa halimaw, gurgur ka. Kaya tama ang Pangulong Duterte. Di ba? Yung mga kriminal dyan, ma-surprise na lang kayo. Pag akyat nyo sa langit, iba na ang nakaupo sa trono. Di ba? Pa-smile siya ng ganon. Yung mga tanga, hindi nakakakuha ng joke niya at walang sense of humor. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Taga-manicure ko na lang si Satanas. Pag na-dethrone natin si Satanas, si Bangag, hindi na natin silang hayaang mag-manicure. Dapat, kung may gurgur talaga, di ba, i-selya di chuba-chuchu na yan. You know what I mean? Di ba? Yun dapat ang parusa sa kanila. Kaya dapat kayo ay magsalita na. Kalalo na kayo, men and women, I don't know, pilit kayo nagpapapiga-piga ng itlog nyo dyan. So, ayun. Removal of SARA. Ito, nakalagay dito, Removal of SARA. Tapusin ko muna. Ito pala.
Si Maharlika ang numerong unang target ng mga aso ni Ahas Tambalusos. Okay? Hinahanap nila kung sino ang tamang linya papunta sa kanya. O dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Pananahimik ko. Tumahimik ba ako? Mga kababayan, isinusumpa ko sa harap ninyo lahat. Over my gorgeous body, darling. Hindi tayo magpapabayad sa mga putang inang to. Hindi tayo kailangan tumanggap ng kaba ng bayan para maging halimaw na katulad nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung pera lang ang gusto ni Maharlika, kita nito? Ang daming channel na dumaan sa akin na manahimik ka na palangga, pumunta ka na lang isasalubungin. 'Di ba sinabi ko sa inyo, December, pumunta ka na sa Malacanang, i-surprise natin si Lisa, Sabi ko, ano ako, ulul, katulad nila? Ano ako, bangag? Iso-surprise ko, tapos kunyari, painumin lang ako ng, baka sa airport pa lang, binangbangbang na ako ng mga putang. Hindi ako tanga katulad mo, Lisa. Lalabanan kita hanggang sa huling patak ng, ano tawag yun yung itim? Alkitran. Hanggang sa huling patak ng alkitran, galing sa Kipay-Labo mo, lalabanan kitang hinayupak ang kidnapper ka. Pakatandaan mo yan. Dahil wala, isa kang basura, isa kang alkitran, pag wala na ang kapangyarihang ninakaw mo at pakikisabwatan mo sa Smartmatic, ayan ang affidavit ni Glenn Chong na hindi ninyo kayang sagutin. Pag wala na ang pera ng bayan, para kayong mga alkitrang masangsa ng Kipay-Labo mo. Anyway, November to, 2023. Through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family, and the Philippines and the Filipino people are doomed. Now, mali ba ito si Puting Ahas? This was November of 2023. Gagamitin through impeachment ang mga buhaya, ang mga tuwad, ang mga demonyo sa House of Representatives. Look at what's going on now. With the WAD committee, nagkamali ba ito si Bangag? Nagkamali ba yung Puting Ahas sa mga bangag? Gagamitin si Trillanes. Pawala ng sala si De Lima. It happens in 2020 now, this year. So meaning, ang ating Puting Ahas ay hindi nagkakamali kahit kailanman. Ba't siya magkakamali? Part siya ng gobyerno ni Bangag. Diba? Ang sabi niya sa akin, dito lang muna ako, madam, dahil pag nawala ako dito, wala ka ng Puting Ahas. Sabi ko, play your cards good, darling. Okay, kailangan ka ng bayan. Nandito lang ako, sabi niya. Kaya si Lisa Tanas, galit na galit lahat, pinagbibintangan kung sino. Hindi niya alam, nakikipagtsuktsakan siya sa aking Puting Ahas. So, chika lang. But anyway, mga palangga. Hi, Cathy. Uy, mamaya may vlog kami ni Cathy after this. Ngayon, mga palangga ko. So, ano ngayon? Malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng mga information na binigay natin sa inyo, tumpak lahat. Yeah, si Trillanes. But anyway, here's the thing, Pating. Wala pong kapupulutan o walang patutunguhan yung mga ICC na yan. It's all what? Propaganda. It's all cover up sa pagiging failure o pagiging pasensya ka na, ginugurgur tayo. So ito'y patunay. Okay, mind you people of the Philippines, people, OFW, all of you, huwag kayong paaapekto dyan sa ICC na yan. Hindi nila madadampot si Pangulong Duterte. Itataya kong alindog ko dyan. Ipapasalugsog ko ang kipay ni Lisa kapag nangyari yan. At least
kipay niyang sasalugsugin. Yeah, okay. Huwag kayong mag-alala kay Pangulong Duterte. Nakita niyo naman kung paano niya lamunin ng buo. Ang inyong pagkakabalahan natin lahat para ma-educate ang ating mga anak, ang ating lahat ng mga kababayan, mag-focus tayo sa issue. Pero maganda itong nilalabas kasi kailangan puting ahas natin. Talagang nabibigyan natin ng impormasyon. Huwag ninyong alisin yung kapalpakan ni Bangag Jr. sa 5,500 flood control, multi-billion, billion na perang ibinulsa ng mga buwaka ng ina, yung mga namatay nating kababayan, yung kahirapan ninyo, yung mga infrastructure na sa build better, more kaputahan. Asan ang binild ni Bangag? We're reaching 16 trillion na ang utang ng Pilipinas. Saan napunta yung mga inutang? Saan napunta ang mga international aid? Diba? Sinabi ko kahapon. Ang EU, ang Amerika, nasaan napunta yan? Ang EU, like this year, according to the Billionario article, like from 4.5 million this year, nagdagdag ng 1.5 million, kaka-approve lang like few days ago. Saan? Binigyan ba kayo ng pangyero sa Bicol? Uy, kayo, Bicol, Calabarzon, buong Pilipinas, nung binaha kayo sa Manila, nagbigay ba ng pa-plywood, pa-semento, pag-repair ng bahay ninyo? You have enough. Analisa Pulido, thank you. Ayan, ginugurgur tayo, nakita nyo? Pilit tayo lahat ay gurgur. Si Sas ginugurgur, lahat tayo ginugurgur. Pero tatayo tayong maalindog kahit tayo ay ginugurgur. So, eto po yung mga issue na gusto nilang kalimutan ninyo. Gusto nilang pagtakpan. Yung pagnanakaw, yung concert ni Bangag, yung concert ng Duran-Duran, yung pag-imbita kay Martin, ano ba yun? Si Martin, ano yan? Ano ni Paps? Anong piledo niyan? Anong ano yan? Yung basta yung mga artistang mga mga artistang mga nakakatanggap ng pera sa Martin Nivera, mga nakakatanggap sa mga kanilang mga mga pagbabay. Maya-maya. And tama ba? Nivera, yes. Tama ba na itong si Miguel? How true? Is it nagpakasal si Nograles sa Thailand? Then pumunta si Bangag. Was it in Thailand or in Davao? Sa kasagsagan ng bagyo? Sa kasagsagan ng nangamatay kayo ang inyong mga pamilya? I'm not sure kung saan yung kasal. Dahil wala akong pakialam sa kabigaan ng babaeng yan. Dahil wala akong pakialam sa ilong niyang retokada. Yes, sa Thailand. So imagine mo, if that's factual, Myra Gu, kung ikinasal si Nograles sa Thailand, ibig sabihin, ang presidente ninyo, wala talagang pakialam sa inyo. Ang kasal na yan, pwede yang i-postponed. Bakit? I mean, yung pagiging guest niya. Hayaan niya si Nograles magpakasal doon, ang bigatla na yon, di ba? Magpakasal siya hanggat gusto niya. Pero as a president, ano ang importante? Kasal ng mga kaletsihan o ang buhay ninyo? Hindi nga siya, di ba? Hindi nga siya pumunta doon sa mga nangamatay na mga kabawa nating biktima. Hindi nga niya mayakap ng ganyan. Si Kuting niya yakap lang ganyan. Diring-diri yan sa inyo. Pero doon si Pangulong Duterte, nakita niyo yung I mean, the real deal. Yung genuine sympathy niya doon sa namatayan. Pero si Bangag wala. Nasa kasalan pa ginayupa. Nasaan? Okay? Ang pagmamahal niyan sa inyo, wala. Hindi na nga dapat tinatanong yan, pero dapat hindi yun nakakalimutan. Dahil kung mahal kayo ni Authenticated Bangag Jr., siya na dapat ang mag-initiate, pati si Amy Marcos ang manggagamit, sila na dapat ang mag-initiate ng investigation dyan sa flood control. Pero di ba, napag-usapan natin ng Attorney Benjong kagabi na bakit ang gustong panagutin ni Amy ay ang DPWH.
Whereas ang nagbibigay o naglalabas ng pondo niyan, ang nagdedesisyon ang pinsan niyang si Tambaluslos at si Zaldico. Di ba? So kung mahal nila ang Pilipino, well, in the first place, mga palangga, kung totoong mahal ni Bangag ang kayo, mga kababayan, hindi mangyayari ang kalunos-lunos ninyong nararanasan ngayon. At, mga kababayan, kung hindi authenticated Bangag si Bangag, ay sasagot siya ng mga tama at hindi siya matatakot sa mga ambush interview na mga media na nababayaran din ng payola. Now, recently, okay, I think ito. Dali lang. Okay, recently, ito, ngayon dyan sa Pilipinas, mga palangga, si Bangag, nawala yun na. Okay. Si Bangag pumunta sa salibingan ng kanyang tatay. May mga sinasabi siyang kaletsyehan. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga kaletsyehan niya. Puro na lang palamuti, puro na lang kasinungalingan na ang tatay niya, Jutang Ginemes, o ano sabi niya? Ngayon to, sa November 1 dyan sa inyo. Ngayon na nakaupo ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Kailan naging mahalaga ang salita ng tatay mo? Ginawa mo ba yung kabutihan yung magandang ginawa ng tatay mo? Yung mga flood control na yan. Ano? Hinayaan mo nagkandamatay ang mga tao. Sabi niya, alam ninyo, pagka meron tayong patay nakalagay dyan, RIP, rest in peace, syempre yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace para mag-rest in peace ang aking ama. Kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya. Oo, yung sinimulan niyang magnakaw, kaya kayo nakalagay sa buong mundo, ang pamilya niyo ay klepto, makawat, lahat, ang inaka-adik ka pa, Bangag. Itigil mo yung panggagancho mo sa taong bayan. Para, sabi niya pa, ipagpatuloy natin ang pagpapaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Kailan mo pinaganda ang Pilipinas? Binaboy mo ang Pilipino. Pinalaganap mo ang krimen. Protektado mo ang mga pulboronic. Pinalalaya mo ang mga drug lords, pulboronic, lahat na. Ang smuggler pinalaganap mo dahil ikaw mismo, ikaw, asawa mo, si Teddy Boy Locsin ay nag-facilitate ng illegal o fabricated crime laban kay distressed mother para mailayo ang kanyang dalawang anak, para makidnap ninyong mga hinayupa kayo. Kaya itigil mo ito, Bangag, ang kababuyan mo. Ang kababuyan mo na ipagpapatuloy ang pagpapaganda sa Pilipinas dahil yung pinsan mong si Tambaluslos, walang kasing kapal ang mukha niyan na dito sa Delaware Court, nakahulma ang pangalan ng kapinsan mo na nakatanggap ng bribe na more or less, according to the report na nakarating sa akin, $25 million. I believe pinag-usapan din ni Attorney Vic Rodriguez yesterday, hindi ko lang napanood lahat, may nakausap siyang Japanese journalist at they talk about that bribery. Kaya yung mga sinasabi mo, Bangag, ito ay mga kathang-isip mo lamang dahil ikaw ay addictus benedictus. Anong sabi mo pa? Kaya't nasisihan po ako dahil nandito po kayo dahil kahit papaano may mahalaga sa amin, ang mahalaga ng aking ama ang kanyang buhay. Hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot, dala na yung naalala yan. Ulul! Nung namatay o bago namatay ang tatay mo, ulit-ulitin ko, mali ang script ni Daryl Yap sa Made in Malacanang. Well, hindi naman niya kasalanan yon dahil pinid ni Amy sa kanya yon. Na nakapaligid ang buong pamilya, kayo, sinungaling. Dahil nung nagingalo na yung tatay mo, Bangag, wala ka. Nasa Makiki yun, Makiki-Hawaii. Wala ka. Hinanap ka pa. Kasi sumisingot ka, hindi ko alam kung saan ka sumingot, pero according sa mga source natin, ng mga puting as, galing din sa Malacanang, andyan, marami nakakaalam, ikaw ay addictus benedictus na hindi ka mahanap nung dying ang tatay mo. 'Di ba? Ang tatay mo ay itim na and everything, hinahanap ka pa. So nung dumating ka doon, nag-goodbye na ang tatay mo. Kaya enough for this katarantaduan, for this kasinungalingan, Bangag, na kunyari ang tatay mo, mahal mo. It's BS.
At yung mga propaganda ng mga anak mo, mga apo na ni senior, magtigil kayo. Dahil wala kayong personal na koneksyon sa lolo nyo. Dahil ang lolo ninyo ay nabuhay, wala pa kayo. Kaya enough sa inyong paggamit lolo. Katulad ni Sandro, na nagsalta siya against kay Inday Sara, na hindi niya pwedeng i-tolerate yung pananalita ni Inday Sara because of yung lolo niya, chuchu, dahil gusto ni Sara na hukayin. Dapat nga one day hukayin mo yan. Magtawag ka lang. Magtawag ka lang at jokayin natin ng bonggam-bongga yung mga hinayupak na yan. And now, mga kababayan, yes, in Thailand daw. So, see? Nakita nyo na, Bicol Region, Calabar Zone. Habang kayo ay naglalamay, nagluluksa, ang putang inang presidente nyong si Marcos Jr. na adik, nandun, lumalaklak ng alak, kasama ang kanyang Diyosawang kidnapper, diba? Nandoon sila, nagsasaya. Sarap ng buhay. Again, you endure that. Kayo na ayaw nyo magsalita. Diba? Majority natuwa kay Pangulong Duterte. Si Duterte, let's talk about Duterte. Okay? Na, sinabi na nga dito ng ating puting ahas na talagang tatargetin siya. Now, ang mga pulis, Colonel Grijaldo at iba pang mga pulis, kayong mga pulis na matitino, na gumagawa ng tama para lamang sa pamilya ninyo, dapat magkaroon kayo ng honor. Huwag kayong magnakaw, huwag kayong magtanim ng mga ebidensya, huwag kayong pumayag. Dahil ang perang yan, kung magsikap kayo, on the side, mayroon kayong business, mag-exert kayo ng effort, magtulungan kayong mag-asawa, mas malaki pa ang kikitain nyo dyan sa mga binabayad sa inyong payola o bribe. Kung ikaw na pulis ka, nasa tama ang kaisipan, o dahil misis, mag-business tayo, ayoko magnakaw, masama yan kasi huwag tayo tularan ng ating mga anak. Marami pang pera ang mag-aakyat sa inyo at magkakaroon kayo ng peace of mind over galing sa pera ng nakaw, galing sa pera ng drugs, galing sa pera ng kidnap o ransom, galing sa pera ng lahat ng katiwalian. Kaya si Duterte, 'di ba? Ano sabi ni Duterte? O punta kayo sa bahay ko ni isang tukod or isang haligi, walang nadagdag sa bahay niya. Kasi kung magnanakaw yan si Duterte, dapat nasa Forbes Park na yan. Kung si Duterte ay walang hiya, makapalang mukha, katulad ni Bangag, di ba? Katulad ng mga putragis na dyan na mga kawatan na yan, nasa mga magagandang subdivision na yan. Pwede niya i-justify yan, magaling siya abogado eh. Gagawa lang siya ng eksena na, ano ko yan, yung pera yan, ganito, ganyan. Lawyer yan. Hindi basta-basta lawyer. Kaya niyang gawin yan. Yung pera, di ba, nang sinasabi niya, natutuliin niya si Lucio Tan. Yung Manila Water Company, di ba, na nanginig ang laman na sinisingil ang gobyerno. Later on, hindi na sila siningil. Sabi ni Pangulong Duterte na malalagot kayo or may kalalagyan kayo because of your mga violations sa batas. Di ba, na dapat hindi kayo nag-overpricing o yung mga utang niyo sa gobyerno, di ba? Yang bilyon. Ito nga buksan natin yung inyong mga brain cells. Di ba? Teka lang, baka yung kalbo ko mabuksan. Anyway.